Isa ito sa mga prutas na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Pagkasarap-sarap at talaga namang sariling atin. Sa patamisan, lalaban dyan ang mangga ng Guimaras. Kaya naman taon-taon nila itong ipinagdiriwang. Sa probinsya ng Guimaras, ang sasalubong sa'yo, tone-toneladang mangga. Ito kasi ang mango capital ng Pilipinas. Na naka-fiesta mode ngayon. Ang pinaka-tamis mangga, yes ang Guimaras, wala na sa iba. Sa Kapitolyo ng Guimaras, sa bayan ng Hordan, nakahilera ang mga mangga na pwede mong kainin sa loob nga lang ng 30 minutes at kailangan mong magbayad ng 110 pesos. Pero ang mangga, pwede mong kainin hanggang kaya mo. May time limit kasi. Ang mga biker na sina Rudolph, Carl at Harold nagmula pa sa Iloilo, dumayo rito para ma-experience ang Eat All You Can Mango promo. Susulitin daw nila ang ibinayad nilang 110 pesos each para ubusin ang tig-5 kilong mangga. Okay. Pagsimula ng timer, inihain ang 1 munang kilo ng mangga. 1 plato, 1 kilo. Mami, sa plato. Si Harold, pang-2 plato pa lang, suko na. Marami na akong nakain bago ako umalis sa bahay. Pero si Rudolph at si Carl, sarap na sarap pa rin hanggang sa 3 pinggan o 3 kilong mangga. Pero pagkatapos ng 4.5 kilo, give up na rin si Carl. Pero si Rudolph, pilit in-achieve ang kanyang mangga goals. Solid na solid. Baka next year ban na kami dito kasi lugi sila eh. Dalawa lang. Bakit dalawa lang? Medyo mahina at taga-Guimaras ako eh. Goods na ako. Pero hindi lang mga hinog na mangga ang pwede mo ritong lantakan. Pwede rin pati yung mga hilaw. Alin sa una, ang mga paborito ko ang hilaw ng mangga. Gusto ko daan ang bago ko. Manamit. Lahat ng inyong mga pinapantasya tungkol sa paborito nating mangga dito sa Guimaras, magkakatotoo. Dahil hindi lang sa puno, pwedeng pumitas ng mangga. Pwede rin mula sa chandelier. Pinagkumpul-kumpol ang mga mangga para gawing chandelier na idinisplay sa mga tindahan. Mas malaki at mas kakaiba ang disenyo, mas patok sa mga mamimili. Ang mag-asawang Nilda at Reynaldo, siniguro raw nilang katamtaman lang ang sukat ng mga mangga para pantay-pantay ang itsura at hindi masyadong bumigat. Ang tawag sa kanilang disenyo, palo-palo. May 3 layer ng tumpok ng mangga, nilagyan pa ng burloloy sa magkabilang gilid. Kung susumahin, 100 kilos daw na hilaw na mangga ang kanilang ginamit para rito. Kung titimbangin at pepresyohan lahat, 11,000 pesos. Ang kanilang finished product inilaban sa Mango Chandelier Challenge kung saan 10 mango farmers ang nagpabonggahan ng chandelier. Ang wagi sa challenge na ito ang tinatawag na Guimaras Wonders kung saan may tila bundok sa isang malaking tumpok ng mangga. Simple ang disenyo, may bigat na 80 kilos. Gawa nila Junel at Jeffer mula sa isa sa pinakamalaking mango farm sa Guimaras. Masaya. Hindi ko na-expect na manalo ko eh. Ang isla ng Guimaras, ang isa sa pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas. Aabot lang sa mahigit 600 square kilometers ang laki nito. Sa mga nagbabalak pumunta rito, pwede kayong magrenta ng tricycle para libutin ang isla sa halagang 1,200 pesos. Isa sa tricycle tour guide ang dati ring tricycle driver na si Joel. Dati raw, kumikita siya ng halos 1,000 piso kada araw. Ngayon, 2,000 na.
Hindi pa ako nag-tricycle, yung mahirap yung buhay ko. Noon nag-renta ng tricycle. Nang nakilala ko, bumili ako mismo ng aking sariling tricycle. Kaya nag-okay na sa ngayon. Nitong Huwebes, ang barkada ni na Sandra, Camille at Joseph mula pa Nueva Ecija ang kanyang ililibot. Una nilang pinuntahan ang bayan ng San Lorenzo. Meron ditong 27 wind turbines, katulad ng mga nasa Ilocos. Dito nang gagaling ang supply ng kuryente ng mga tiga-Negros. Base ho sa pagsuri ng Department of Energy, nakita ho na viable site for to putting up this wind farm. Malakas ho ang hangin dito, maximum wind dito lumampas ho ng 25 meters per second during the peak demand which is January and February. Pwede ring puntahan ang Sitio Gisi para sa malamig nitong tubig. Maganda ang mga rock formation, tamang-tama, sa Instagram o Facebook. Ang linaw ng tubig at maraming mga corals. Ito yun sa loob para matingnan nyo yung base nila. Tapos kung gusto nyo mag-island hopping, nag-inquire tayo sa loob. Sa dulo ng tricycle tour, isinakay ni Joel ang kanyang mga bisita sa isang bangka sa Poblacion Nueva Valencia para sila'y makapag-island hopping. Ang mga lilibuting isla, ang puting rock formation na parang Hugis Castillo, kaya naman tinawag na Fairy Castle. Ito naman ang Ave Maria Islet. Makairoro via Negros hanggang dito. Ang galing niya sa tour guide kasi talagang diniscuss niya sa kami pupunta, ano yung mga experience namin sa ganitong lugar. For experience, Guimaras is a wonderful place. If you need a place to relax, unwind, so this is the perfect place to be. Huwag aalis ng Guimaras na walang bitbit na pasalubong. Ang isa sa mga delicacy, ang tawag Mango Serafina. Recipe ng mag-asawang Rodora at Rene. Ang original na recipe ng Serafina, hinaluan ng mango puree o juice. After po nating masahin, atin pong paalsahin yung yeast. Para sa coating, gumawa ng pulot o caramelized na asukal at mango puree. Lagyan natin ng glucose. At saka ito hinalo sa Serafina. Lasang-lasang mangga tsaka masarap at maluto. Nabuo siya sa tamang measurement. Hindi lang tansya-tansya, kundi minimeasure po talaga namin. Yung mango puree po, yung nakapag-okay po ng lasa ng mango serafina. Kasi nilalagay po namin siya during na magpupulot na po kami. Sa lahat ng mga masasarap na prutas na ibinigay ng Diyos sa atin, ang mangga ang isa sa mga dapat nating ipagpasalamat. Masarap, masustansya, pwedeng ipagmalaki sa mga turista. Kaya dapat lang dito sa Guimaras, ang mangga espesyal. Mga Guimaras nun, katauhan